Mega mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. Andito po ako bilang isang massage therapy po. Buong puso po akong lumapit sa inyo para ilahad ang katotohanan patungkol po dyan sa mga naramdaman ninyo. Ano man dyan, high blood man dyan, o diabetic man dyan, may kidney stone man dyan, may kidney creatinine ka man dyan, gallstone, or stroke. Ito po, kaya andito po ako bilang pag-ibig po sa mga may mga karamdaman. Matulungan sila para unti-unting matanggal yung mga karamdaman yan sa katawan ninyo. Kasi hindi naman po biglaan yan matatanggal, kundi unti-unti lang po yan matatanggal. Ngayon po, ang una-una nating tatalakayin po yung mga pain. Yung pain po, ano pa ba yung naramdaman nyo? May naramdaman po kayo? Ako po ay high blood ako. High blood. Kayo po, ganun din high blood. High blood din. Ito po yan. Pag sinasabing high blood po, may naramdaman yan sa puso. No? Minsan hindi kayo makahinga. Hirap kayo makahinga. Ayan, hihimay-himayin po natin yan. Bakit hindi kayo makahinga? Kasi po, yung litid na nakakunit dyan sa heart natin is tumigas. Tumigas po. Yun po ang totoo. Ganun ba yun? Kasi kung malambot yan, hindi kayo makaramdam ng ano. Hindi po ang barado, sabi po. Yun po. Akala nila barado, hindi po. Tumigas na litid yan na nakakunik din sa puso natin. Tumigas na litid yan na nakakunik din sa puso natin. Kaya, hindi tayo makahinga minsan. Ang pag-uusapan natin, bakit tumigas ang litid? Bakit tumigas ang nervous system na nakakunik din sa puso? Dahil po yan sa mga chemical na kinakain natin. Mga chemical na inilagay dyan sa pagkain natin. Na pag pumasok yan sa loob ng katawan natin, ang ginagawa niyan dyan, pinatitigas ang mga litid natin o nervous system sa katawan natin. Yan po ang totoo. Bitsin. Yung nga po, chemical. Yung tinatawag nila na acid o uric acid na tumaas. Di ba po sinasabi nila, uric acid na tumaas. Chemical po yan na iniligay sa mga pagkain. Ano po yung mga chemical na nilagyan ng chemical ng mga pagkain katulad ng bitsin, Magic sarap. Dinasamix, magic sarap, toyo, pati suka, mantika, chichirya, soft drinks, alak, noodles po, mga gawa sa factory po. Automatic po yan. Meron. Yan po ang iwasan ninyo ng mga pagkain. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo lunas. Alam niyo na po yung dahilan ng kaya bakit hindi kayo makahinga. Tumigas po yung litid. Isa lang po ang dahilan. Tumigas lang po ang litid. So, paano? Kahit yung naramdaman ninyo dito sa tuhod ninyo, litid pa rin na tumigas yan. Tapos minsan po, buong katawan masakit. Yun nga po, lahat ng mga naramdaman nyo na kirot, na masakit, puro litid po yan. Puro litid po yan na tumigas. Kaya, bakit kumikirot yan, sumasakit yan, kasi nga tumigas siya dahil sa tumaas na yung level ng acid nyo sa katawan. Yung level ng chemical na pumasok dyan sa loob ng katawan ninyo, tumapang ng tumapang. Kaya ganyan po yung naramdaman ninyo. Isa na po dyan ang medicine kasi may chemical po yung medicine. Tulad ng pang-maintenance. Yun po, may chemical po yan. Hindi yan pwedeng inumin nyo po, lalong lalala yung naramdaman ninyo. Lalong pinatitigas ang litid niyan. Kaya taon na hindi pa rin nawawala kasi nga po yung iniinom na sinasabing gamot hindi pala ano yun kasi chemical yun eh. Paano nagiging gamot yung chemical? May chemical yan eh. May chemical po yan. So po, dadako na po tayo sa lunas. Sa lunas na po tayo kasi isa naman po ang dahilan, simple lang. Di ba? Simple lang yung dahilan.
Pero ang lunas po, andito lang po. Yung katas na malunggay po. Ano Katas na malunggay. Pipitasin nyo yan sa puno. Tapos, hugasan nyo yan. Tapos, kung meron kayong blender, Ano yung dahon ba? dahon lang. May blender po kayo. malunggay? Ay, yung kapatid ko. May blender. Mayo na, sira Ay, na. nasira na pa. Dikdik na lang. Dik-dik. Dikdikin nyo lang. Yung dahon? Opo, dahon. Pwede Ah. po yung, meron po dito yung Chinese malunggay. Pwede po. Hindi po, basta't malunggay Yung po. malunggay talaga. Magtanim na lang po kayo para mas ano. Yung katas ang katas po ng malunggay, kayo na po mag-estimate. Basta't kalating baso ng katas ng malunggay. Yun po, i-estimate nyo po yan, opo. Estimate nyo kalating baso. Dahon po Dahon. tatanggalin nyo sa paklang yun o sa sanga. Dahon ang ano nyo, dahon ang kakatasin nyo, dahon. Ano, mga ilang beses ka nang maiinom? Opo, yan po. Iinom kayo ngayon. Diba, ngayon, ngayong araw. Bukas po, stop niyo muna. Sa sunod naman na araw. Ay, mapaliban ng isang Ganun po yan, araw. ganyan. Pero tuloy-tuloy po yan. Bakit kamo? Hanggang sa mawala na yung mga ramdaman ninyo na yan. Kasi bakit po? Bakit mawawala? Ilalabas po yan sa loob ng katawan ninyo. Pag inom nyo ng katas sa malunggay, may reaction po yan na lalabas talaga. Kung hindi ka susuka, dudumi mo yan. Ganun. Magdudumi ka. Parang nagkatae ka niyan. Huwag kayo magtaka. Inilabas na yung kimikal, yung lason nandiyan sa loob na sanhi ng pagtigas, ng sanhi ng hindi ka makahinga. Yan po yan. Kaya habang umiinom ka ng katas ng malunggay, labas ng labas po yan. Labas ng labas yan. Kaya yung naramdaman nyo na parang sumisikip, unti-unting mawawala yan, mababawasan yan. Mababawasan yan hanggat umiinom kayo ng katas ng malunggay. Bawas ng bawas yan, yan po. Tapos may pangalawa pa po, yung nilagang dahon ng malunggay. Yung nilagang dahon ng malunggay, ganito po yung tubig ilagay ninyo, di ba? Kung kaya nyo uminom sa umaga ng 5 baso o masigit pa sa 5 baso, basta huwag bumaba sa 5 baso. Tapos sa tanghali 5 baso, sa gabi 5 baso. Yun po yung nilagay nyo tubig. O dagdagan nyo pa kasi kukulo pa yan eh. Mababawasan pa yan. Yung ganun po kadami. So, araw-araw po yan, inumin ninyo. Yan ang pinakatubig ninyo po. Ganun. Yan po dito naman po sa kinakainan po. Sa umaga, kamote or saging kakainin ninyo. Kasi meron naman kayo inumin na tubig. Nilagang dahon ng malunggay. Tapos, sa tanghali, magkanin kayo. Tapos, sariwang gulay. Kung wala kayong mabibili na isda na sariwa, wag na. Gulay na lang ang kakainin ninyo. Bawang, sibuyas, saka asin ang ilagay ninyo. Yan ang kakainin ninyo. Ngayon, pagdating sa gabi, bahala kayo kung kamote or saging sa saba o kanin ang kakainin ninyo. Bahala na kayo doon. Yun, ganun na po kasimple ang pagtanggal ng sinasabi niyong high blood. Yung pagtanggal ng kumikirot at hindi kayo makahinga, yun po ang simple lang na pagtanggal niyan. Mawawala po yan. Yung pagkahingal ninyo, pananakit nyo sa tuhod, mawawala yan. Ito naman po, sa pasma, para maiwasan ninyo. Huwag kayong maliligo ng hapon. Kailangan sa umaga, bago paggising ninyo, saka na kayong maligo. Pagdating ng hapon, hanggat maaari, huwag na kayo magbasa kung pagod yung katawan ninyo. Kasi ang pasma po, delikado talaga yan. Paralyze yan. Ipaparalyze kayo niyan. Hindi sa ngayon, kundi maiipon yan. Pagdating ng panahon, doon nyo na mararamdaman yan na mapaparalyze na kayo. Kaya iwas kayo sa kulang kayo sa tulog, huwag kayo maliligo. Hanggat maaari, hugas-hugas lang sa kilikili, sa singit-singit, hugas-hugas lang, yan lang. Tapos kung gusto nyo talagang malinis, di magpakulo kayo ng tubig. Mainit na tubig. Pero hanggat maaari, huwag na kayo maghawak ng tubig. Para yung pasma, hindi nyo na maranasan pa. Kasi ang pasma po, minsan, stroke din yan, na-stroke. Dahilan din ng stroke yan, yung pasma. Ang stroke kasi, dalawa yan. Pagtaas ng acid o chemical sa katawan o pasma. Dalawa po yan ang pinagmumulan yan. Kaya iwasan niyo po mapasma kayo. Yun po yun. May tanong po kayo. Apot sa mga naramdaman ninyo, may tanong pa kayo. Kasi kirot naman po yung naramdaman niyo po. Kirot lang. Ayun. Na solusyonan na po yung kirot. Kasi hirap huminga. Ayun po, yun po talaga. Kaya nga, Parang pagod, yung pakiramdam pagod.
Kasi nga po, dun sa pumapasok ng chemical ka po, tigil nyo na yung medicine. Opo. Itigil nyo ng Siya medicine. Huwag na maintenance kayo siya. mag-inom ng medicine. Ako hindi ako nagtitik ng, dati, oo. Mm. Pero Pero pagka, pwede po yun. ano, nabalik Herbal, man din. herbal. Hindi, yun lang ang malunggay po. Doon na kayo mag-concentrate sa malunggay kasi aalisin na yan. Aalisin na yan. Huwag na kayo inom ng iba. Doon na kayo mag-concentrate sa malunggay. Kasi habang umiinom kayo nga ng malunggay, nilalabas niya yan. Yung nagpapahirap o nahirap kayo huminga, unti-unting mawawala yan kasi nilalabas niya na. Yung chemical dyan na kumapit dyan sa litid, sa nervous system. Kahit saka nung parte ng katawan natin na kumikirot, matatanggal na yan. Kasi ilalabas ng ilalabas yan. Hanggat umiinom kayo ng katas, ilalabas ng ilalabas yan. Basta't huwag nyo lang tigilan hanggat hindi pa kayo cure, hindi pa kayo gumagaling, may naramdaman pa kayo. Ngayon pagka wala na kayo talaga naramdaman, sa kanyo na itigil. Nasa sa inyo po kung ituloy nyo pa. Nasa inyo po yun. Kasi wala namang masama kung itutuloy nyo po yan. Kasi herbal man yun. Opo. Ayun po, maliwanag, wala na kayong tanong. Maliwanag na po sa inyong mga ibinigay ko po. At tulong yan, gabay para gumaling po kayo. Ayan po, marami pong salamat mga kalingap. Meron naman po tayong nabahaginanan ng kaalaman patungkol po sa paglunas sa mga karamdaman na naramdaman po ng tao. Katulad po ng high blood. Sila po, parehas may high blood po sila. Ayan po, patuloy niyo po akong suportahan para marami pa po akong maikot o mapuntahan ng mga may karamdaman po. Kasi binabahay-bahay ko po yung may mga karamdaman po. Yun po ang ginagawa ko. Kaya humingi lang po ako sa inyo ng suporta po. Suporta lang po para maipagpapatuloy ko po itong gawain po na ito. Na pagtulong po sa maraming may karamdaman po. Ayan po, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila, i-subscribe, i-like, i-share, and comment. Suportahan po natin sila. Marami pong salamat mga kalingap. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!